So ito mga katiits, ang nag-iisang bato na sobrang tigas mga katiits at mabigat. Nakuha ito sa 56 feet mga katiits. So don't skip this video, panoorin ninyo hanggang matapos ito. So ito mga katiits, no, ang nakuha natin sa 56 feet mga katiits, at nakabaon siya sa ilalim ng matigas na kulay gray mga katiits. Dito siya mga katiits, ito mga katiits, kung tingnan niyo sa video, doon siya tinagay mga katiits, binalot sa matigas na kulay gray mga katiits. At tuloy pa rin mga katiits ang fossilized shell mga katiits. Ang dami ng mga clam shell mga katiits sa 56 feet. Ito mga katiits ang sobrang tigas, kaya ginamitan na natin ng jackhammer mga katiits. So tuloy pa rin ang laban mga katiits kahit sobrang pagod na sa katropa. Manalig lang tayo mga katiits sa may kapal. So para maunawaan ninyo mga katiits, mula umpisa mga katiits, ating ipakita ninyo mga katiits ang nakuha natin sa umpisa sa paghukay mga katiits. So ito ang unang nakita mga katiits mula sa pag-umpisa. Ito ang unang nakita sa 5 feet. So yan mga katiits, ang dahon na nakatato na sa patay na palanas mga katiits. Malaking dahon siya mga katiits at natamaan lang sa barita. Mula sa dahon mga katiits sa 5 feet, down kami ng hanggang 10 feet mga katiits ang ating nadatnan. Ito mga katiits, yan ang ating nakita mga katiits. Mula sa unang dahon sa 5 feet mga katiits, may dahon tayo ng 10 feet. Mayroong slab mga katiits, clamshell, at hanggang naabutan namin sa 15 feet mga katiits. Iba't ibang nakita natin na bilang patalandaan mga katiits na tama ang ating digging site. At ito ang dahon, nakatayo siya mga katiits. Sa 10 feet siya mga katiits, nakatayo siya. Yan ang nakita natin. So mula sa 15 feet mga katiits, down tayo palalim mga katiits, at unting-unti na natin nakita ang mga itim nga nakatayo na parang buto ng tao mga katiits. At doon pa rin ang mga fossilized shell mga katiits, at hanggang naabot namin sa 28 feet mga katiits, at ito na ang aming nadatnan. Mula sa 15 feet mga katiits, down kami hanggang sa 28 feet. Ito ang nakita natin mga katiits sa 28 feet mga katiits. Malaking bulak ito, malaking tipay mga katiits na clamshell. Nakaukit siya sa kulay gray nga matigas mga katiits, at nakatabi itong bulak mga katiits. Kasi natamaan lang natin sa barita mga katiits, pero 100% siya mga katiits bulak, kasi dito sa personal kitang kita namin ang bulak, malaking bulak at malaking clamshell nga nakaukit sa tabi sa bulak mga katiits. Nasa 28 feet ito mga katiits na datnan namin. So before ito nakita mga katiits, mula sa 15 feet, unti-unti nang may nakakita ng mga itim na parang buto ng tao, nakasalansad na siya mga katiits, at doon pa rin ang mga fossilized shell. At dito namin nadatnan itong malaking clamshell mga katiits nga nakatihaya, at nasa tabi niya ang bulak. So mula sa markers mga katiits sa bulak at sa shell nga nakatihaya mga katiits, naisipan namin mga katiits nga mag-reduce na sa butas mga katiits na 4x4, kasi sobra ng tigas mga katiits. Nasa kulay gray na kami naka target mga katiits, kaya naisipan namin na mag-reduce ng 4x4 mga katiits. At dito makita ninyo sa video,
At mula sa 28 feet, may down kami ng 5 feet mga katiits. Doon na namin nadatnan ang nakabanig na itim. Unang layer, 1 inches ang kapal. Ito ang itim mga katiits. So ito mga katiits, mula sa 28 feet kung saan doon ang bulak at nakatihaya na seal, down ng 5 feet, 33 feet lahat mga katiits. At ito ang layer mga katiits na nakabanig sa ilalim na itim mga katiits. Ang 1 inches ang kaniyang kapal mga katiits. So pagkatapos sa 33 feet mga katiits, may down na naman kami mga katiits ng 3 feet. Doon na naman namin nakita, nakalier na naman ulit ang itim mga katiits. Ganon pa rin mga katiits ang kulay niya sa nakita ninyo sa video. Pagkatapos niya mga katiits, interval siya ng 2 feet ang kapal niya sa cover. Doon na naman namin nakita mga katiits ang itim. Naka-interval siya ng 2 feet mga katiits. At hanggang naabot namin sa 39 feet mga katiits, 6 na division layer ng itim mga katiits. Pagkatapos mga katiits, down kami ng 3 feet mga katiits, may nakita na naman kami ng 2 cell nga nakatihaya mga katiits at malaking bulak na naman mga katiits. Ganon pa rin ang kaniyang forma mga katiits sa ilalim. Ito mga katiits. So ganon pa rin, may bulak mga katiits. Ito malaking bulak. At ito mga katiits ang sinabi natin na seal mga katiits. 3 seal na nakita namin mga katiits, mga malaki. Lahat nakatihaya mga katiits. So ngayong araw mga katiits, continue sa pag-jackhammer ang ating kasama sa ilalim kasi sobrang tigas ang kulay gray mga katiits. At marami ng bilang patalandaan mga katiits na palapit na tayo sa ating hinanap mga katiits. So 56 down na tayo mga katiits ngayong araw at unting-unti na natin nakita ang bilang patalandaan sa object mga katiits. Mayroon tayong nakita na matigas na simento itim at mga corals na itim at fossilized na itim na mga durog na kinason at sobrang tigas na at makinis na ang layer sa ilalim mga katiits na kulay gray. At pasok ito ang area mga katiits sa Japanese camp history. Pasok siya mga katiits at wala siyang markers na bato dahil missing itong inuna natin mga katiits. Mayroon pang 4 sa itong area mga katiits. Missing ang ating inuna sa paghukay dito mga katiits, kaya wala kayong makita sa bato kahit may bato pa sa itaas. Yan ang missing mga katiits. Ngayon lang kayo makakita sa ating vlog na missing na walang bato mga katiits. So pasok ito sa Japanese camp, triangulation formation ang mango tree. Yan lang ikasabi ko sa inyo mga katiits. Paki-subscribe lang yun sa ating YouTube channel para may makuha kayong, may matutunan kayo mga katiits. Huwag puro reading sa itaas ng marker sa itaas ng lupa. Sa ilalim ang pinaka-importante mga katiits. Take note ninyo yan. At huwag kayo mag-asa sa mga gamit ng mga electronic. Lahat ng mga electronic, take note ninyo mga katiits, hindi basta-basta yan magturo ng totoo. Lalong lalo na kung nasa ilalim na kayo, unti-unti nang mawawala ang deteksyon. Dahil ang mentor natin mga katiits, general na hapon. 2 hapon mentor natin mga katiits kung paano paggawa sa metal detector kung long range locator mga katiits na hindi basta-basta mag-detect. Lahat ng klaseng anti-detector nilagay sa hapon. Lahat klaseng decoy at lahat klaseng highly na mga bato na mineralis mga katiits. Ang ating gamit mga katiits, hindi basta-basta. Kung saan siya mag-detect, doon kayo maghukay at wala ng drifting. Ang gawin lang ninyo,
paghukay sa ating pagditik. Diretso lang kayo, vertical, at wala na kayong readingon na change direction kasi ang ating gamit pinaka-perfect siya mga katiits. Take note lang ninyo mga katiits, hindi siya basta-basta na matalo sa kahit anong milyon-milyon ng mga gamit mga katiits. Tingnan lang ninyo sa ating YouTube channel si Bunga Cebu Treasure Hunter. Ito lang, nag-iisang si Bunga Cebu Treasure Hunter ang pinakamalakas na treasure hunter sa Luzon, Visayas and Mindanao. Lahat ng mga gadget, bakit lahat ng mga gadget, lalong-lalo na ang naniwala sa scanner, bakit ang giveaways na nasa bato na linagay sa hapon, bakit hindi ninyo makita, bakit hindi natin makita, bakit hindi ituro sa scanner sa lahat ng mga gadget na malakas daw sa deteksyon, malakas daw maghanap ng item. Yan lang ang ilagay ninyo sa isip mga katiits. Ang pinaka-importante mga katiits, tamang digging site, tamang pag-reading sa ilalim. Huwag kayo puro reading sa itaas, reading sa itaas. Hindi yan pwede sa amin. Cebu Treasure Hunter, kapag story, legit ang story, wala na tayong remap-remap mga katiits. Diretso na tayo sa pag-detect sa ating gamit at tingnan lang ninyo ang ating gamit mga katiits. 50 pesos lang ang gasto sa ating gamit mga katiits. Hindi na matumbasan bilyon-bilyon ng gamit sa mga gamit ng electronic mga katiits. Kasi hindi yan totoo. Kung mayroong mga gadget galing sa Japan, yan ang tunay. Kapag gadget hindi galing sa Japan, huwag na lang kayo. Paturo na lang kayo sa amin kasi ito ang pinakasakalam, si Bunga Cebu Treasure Hunter. So maraming salamat and don't forget subscribe sa ating YouTube channel si Bunga Cebu Treasure Hunter.